Ako po ay naniniwala na ang mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nananatiling tahimik ay maaalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Unang-una po, mismong mga taga-media, kayo po na miyembro ng MPC ay makakaramdam kung totoo po ba ang kanyang mga sinasabi. De facto martial law. Bakit hindi dapat basta i-dismiss ang babala ni Kong Leviste? Magandang araw po mga ka-life and things. Isang mabigat na pahayag ang binitiwan ni Congressman Leandro Leviste na ayon sa kanya, ang Pilipinas ay nasa ilalim na umano ng tinatawag na de facto martial law. At ang sagot ng Malacanang, not all wrong opinions deserve a response. Isang maikling linya, isang dismissive na linya, pero isang linya na mas lalong dapat pag-usapan at hindi iwasan. Sa video po na ito, himayin natin kung bakit hindi basta opinion lang ang sinabi ni Congressman Leviste at kung bakit mapanganib ang sa demokrasya ang ganitong klase ng sagot mula sa palasyo. Ano nga ba ang sinabi ni Kong Leviste? Unahin muna natin ang malinaw. Hindi sinabi ni Kong Leviste na may opisyal na martial law. Wala siyang binanggit na proklamasyon, suspension ng konstitusyon at pagkansela ng eleksyon. Ang sinabi niya ay de facto. Ibig sabihin, sa aktwal na nangyayari, sa epekto, sa klima ng takot at katahimikan, parang may martial law na kahit walang pirma at papel. At dito pumapasok ang punto niya. May mga kritiko na natatakot ng magsalita. May mga kasong isinasampa na tila selective. At may mga desisyon sa gobyerno na kulang sa tunay na debate. Ang sinasabi ni Leviste ay warning. Hindi siya nagdedeklara, nagbababala siya. At tandaan natin, babala ang trabaho ng isang mambabatas, lalo na kung nakikita niyang nanganganib ang democratic space. Ngayon, tingnan natin ang sagot ng Malacanang sa pamamagitan ni Yusek Claire Castro. Not all wrong opinions deserve a response. Sa unang tingin, parang confident. Pero kapag sinuri mo, maraming tanong ang iniiwan nito. Una, bakit agad tinawag na wrong opinion nang walang paliwanag? Kung mali, saan mali? Alin ang hindi totoo at alin ang dapat linawin? Wala. Ikalawa, bakit iiwasan ng isang seryosong akusasyon mula sa isang halal na mambabatas? Hindi ito ordinaryong netizen. Hindi ito random vlogger. Isa itong congressman na may access sa impormasyon at nasa loob ng sistema. At ikatlo, ang pinakamahalaga, ang hindi pagsagot ay isa ring uri ng sagot. Kapag ang gobyerno ay hindi sumasagot, hindi nagpapaliwanag, at basta dinidismiss ang kritisismo, mas lalo nitong pinapalakas ang hinala na may gustong iwasan. Dito natin makikita ang tunay na banggaan. Sa palasyo, walang martial law kaya mali ka. Pero kay Leviste, hindi legal ang usapan, epekto at realidad ang punto ko. At dito mahalagang maintindihan ng publiko. Hindi lang papel at batas ang demokrasya. Ito rin ay pakiramdam ng kalayaan. Kung ang tao ay takot magsalita, takot magtanong, takot bumatikos, kahit walang martial law sa papel, may problema na sa praktika. At yan ang sinasabi ni Kong Leviste. Bakit importante ang babala ni Leviste? Kung babalikan natin ang kasaysayan ng Pilipinas, hindi biglaan ang diktatura. Dahil ito nagsimula sa proklamasyon.
Nagsisimula ito sa unti-unting katahimikan, unti-unting pag-normalize ng takot, at unti-unting pag-dismiss sa kritisismo. Kaya kapag may mambabatas na nagsabing may mali na sa direksyon natin, ang tamang sagot ay hindi pagmamaliit, kundi paliwanag, transparency at bukas na diskurso. Sa puntong ito, malinaw ang isang bagay. Si Congressman Leviste ay hindi nagkakalat ng takot. Naglalabas siya ng babala. At ang babala, kahit hindi ka sang-ayon, ay hindi dapat tinatahimik o dinidismiss. Ang tanong ngayon ay hindi kung may martial law o wala sa papel. Ang tanong ay ito: malaya pa ba tayong magsalita ng walang takot? At handa pa bang makinig ang kapangyarihan sa kritisismo? Dahil kapag ang gobyerno ay ayaw ng makinig, iyan ang tunay na simula ng problema. Mga ka-life and things, ngayon, kayo naman ang tatanungin ko. Sa palagay nyo ba, sapat na bang sabihing opinion lang yan para i-dismiss ang isang seryosong babala? O dapat ba talagang pakinggan kapag may mambabatas na nagsasabing may mali na sa direksyon ng bansa? Please, comment naman kayo sa baba. Sang-ayon ba kayo kay Congressman Leviste? O naniniwala ba kayo sa paliwanag ng palasyo? O mas nakikita ba kayo o may nakikita ba kayong senyales na unti-unti nang lumiit ang espasyo ng kritisismo? I-like nyo ang video na ito kung naniniwala kayo na ang demokrasya ay hindi lang papel at batas, kundi kalayaan na magsalita kahit kontra sa kapangyarihan. Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan, dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate at may mga bilyon-bilyon pisong mga budget na hindi kinakwestiyon. Kasama dito ang mga pambayad para sa ibang mga media at social media personalities at mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Ganito din sa panahon ng martial law ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ngunit maraming mga miyembro ng oposisyon, civil society at pribadong sektor ay lumaban sa diktatura. Kahit maraming ikinulong, umalis ng bansa at ginipit ang negosyo, hindi sila sumuko. Ako po ay naniniwala na ang mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nananatiling tahimik ay maaalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Umaasa rin po ako na ang mga nagsasalita tungkol sa korupsyon sa gobyerno ay proprotektahan ng taong bayan at gagamitin nila itong pagkakataon upang ibahagi ang katotohanan para sa kinabukasan ng ating bayan. Batangas Representative Leandro Leviste said that the Philippines is now under a de facto martial law. So how does Malacanang respond to this statement where he said critics allegedly feel intimidated or selectively prosecuted? Not all wrong opinions deserve a response from the palace. Yun lang. Okay. But given his following, ma'am, and yung mga kubaga parang nakikinig sa kanya with this kind of pronouncements, ano po ang masasabi dito ng palasyo? Unang-una po, mismong mga taga-media, kayo po na miyembro ng MPC, ay makakaramdam kung totoo po ba ang kanyang mga sinasabi. Kung may opinion po kayo tungkol sa isyong ito, ilagay lang sa comment section. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang diskusyon tungkol sa mga usaping mahalaga sa ating bansa. Maraming salamat po sa panunood. Muli, ito po ang Life and Things channel na nagsasabing mas maganda ang may pakialam kesa sa walang alam. Hanggang sa muli!